Nako. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dito na naman po ang inyong Ate Marie, ang paborito ng mga DDS. Dito na naman po tayo mga kapatid. Ang paborito ng mga DDS, no? Hoy, kumusta na kayo mga DDS, ha? Ano? Enjoy ang buhay. Binayaran na ba kayo? Ayan. Kaya po tanong natin sa mga DDS kung sila ba ay nakatikim na ng bayad sa ginawa nilang panggigera doon sa Senado. Ay nako, nakakaawa ang mga loko, no? Sila pala talaga ay inarkila ng taga-Senado para bayaran, para manggulo, no? Yan, nakaw, sus Mariosep. Ito nga ang sabi ha. Ito pong ating mga ano na to. Ayan, nako. Grabe na i-teach. Magandang hapon po. Simulan po natin yung pangyayari doon sa nangyaring rally, no? So, dumating po kami doon is alas 11 ng tanghali, no? Alas 9 kami ng tanghali umalis dito sa Cavite. Dumating kami sa Manila ay 11, no? Mga 9:30. Then, pagdating namin doon, kumain muna kami. Yung pong aking kasama, si Sir Lay, no? Ay, tawag dito, nagyaya munang kumain si Sir Lay Ordeñez, no? Siya po yung tumakbong congressman dito sa Dasmariñas, kalaban ni Kiko Barsaga. Syempre, kapag ikaw ay walang pambili ng boto, hindi ka mananalo, no? So, kami po yung magkakasama. May dalawa po akong kasama na taga-Bunyog, na taga-Dasmariñas din, at ako po dito sa aming lugar naman, no? At si Sir Lay, syempre kasama namin kasi siya yung may sasakyan. So, siya pala ay nagtrabaho na matagal doon sa GSIS at isa po siyang militar na na-assign sa West Philippine Sea, no? So, matagal siyang na-assign doon. Almost 10 years sa West Philippine Sea. Ngayon, pagdating po namin doon, wait lang po at akin nga po palang itatag sa kanya ito. Sabi niya, i-ano ko raw sa kanya ang link. So, ano muna natin ha? Sandali lang po, ituloy natin ang kwento, sandali lang. At gusto rin siguro ni Sir Lay na makapanood. So, wait lang po. At ito palang aking nasa, ayan. Wait lang po mga kapatid. And manunood din po kasi si Sir Lay, kaya sabi niya, isend ko sa kanya ang link ng aking live. So wait lang po, marami tayong kwento at hanggang sa pag-uwi ng bahay, hanggang sa nangyari yung pagpapatakas kay kay Bato de la Rosa ng mga Judas, no? Ayan. So, oops. Ayan. Wait lang po at isi-send ko lang ito kay Sir Lay. Ayan. So, oops. Si Inday Tasya. Okay. Nakakatuwa naman itong mga Judas na to. Ayan. So, nai-send na po natin at eto nga. So, ang pangyayari po, mga kapatid, andun na kami. Nasa GSIS na po kami. Mahirap po pumasok sa GSIS kung hindi ka pensioner.
o hindi ka GSIS pensioner, hindi ka makakapasok. At dahil nga po mga ano na kami, mga seniors na kami, so madali kami nakapasok doon. And ang ano po, ang building po ng GSIS at ng Senado ay magkadikit lang. At doon nga po nakapark ang aming sasakyan at ilang ulit kaming naglabas-pasok habang hindi pa nag-uumpisa ang rally. Doon kami muna nagpalamig, nagbiryenda, kumain ng tanghalian, hanggang alas 2. Then, eto na, pumunta kami sa venue ang layo po ng Senado sa GSIS ay walang magkadikit po ang building na pwede rin nga kaming pumasok kung gugustuhin namin at kung makakalusot kami, no? So, hindi naman po namin sabi lang namin, nagbibiruan kami na, tara Sir Lay, pasok tayo sa Senado, pasukin na natin at kaladkarin na natin si Cayetano palabas. Yun po yung biruan namin. And, ang maganda nga po ay si Sir Lay ay maraming kakilala, no? Kasi military nga po siya, pati mga kapulisan, pati So, masaya ng aming doon. Then, nung nagmamarcha na po kami, nakita ko na ang mga taga-tindig Pilipinas, sina Prof. Cielo, sina Sir Teddy Bagilat, mga kapulisan, lahat kakaawa ang mga kapulisan. May, eto pa, nung kami ay nagmamarcha na, doon sa tindahan ni Diwata, doon sa kanyang kainan, no? Sa parisan ni Diwata, may isang DDS na nagwawala, babae, may pagka-tomboy. So, nung sumigaw ako, sumigaw din. Ang dami na ngayon sumama sa akin sa pagsigaw. So, meron namang mga kabataang nakiusap na wag nang pansinin. Pero talagang mga sila, mga agresibo talaga, no? Nagwawala siya doon, sabi baka raw mamato na nga ulit. Nagtigilan na yung mga nagsisigawan. Ito na, nung mga nagsasalita, nandun na kami sa harap ng Senado. Nakita namin, sabi ng mga kasamahan kong vlogger, pati mga vlogger ng mga loyalist, nagsilapit sa akin. Sabi sa akin, Nay, ang dami dong DDS. Sabi ko, nasaan? Andun, hindi sila maka-enter sa loob. Pero siguro mga 20, sabing gano'n, mga 20 sila. Pinuntahan ko, nilapitan ko, tapos hindi ako nagpapahalata na ako si Aling Marie. Then, ang mga pulis naman, nakabantay. Ang forma po ng mga pulis ganito, ganyan, dikit-dikit. Para silang mga bakod, no? Yan, isa-isa yan, ganyan. Hindi ka makakadaan pag DDS ka. Nakita naman nila may ribbon ako dito. So, nakalabas ako doon, papunta sa mga DDS, tapos in-interview ko sila. Hindi ko sila planong interviewin, pero lumapit sa akin yung isang DDS at parang modelo na nagpaikot-ikot pa, ipinabasa sa akin yung nakatatak sa kanyang suot na uniform. Alam mo, mga riders sila nakasuot sila ng uniform na Duterte ha. Sige lang. Nakita niya, nagbablog ako, nilapitan ako. Siyempre, nakalisto ako, nakatalikod ako sa mga pulis, nakaharap ako sa kanila. Siyempre, kung sasaktan nila ako, makikita agad ako ng kapulisan. Kasi, eto lang yung mga pulis, andito lang ako andito sa harap ko yung DDS. Hindi sila ramdam ko, nagugutom na sila, ramdam ko, nauuhaw na sila. Gustuhin ko man silang bigyan. Ang una kong naisip, yung kapulisan sa likuran ko. May 300 pesos ako sa bag ko na cash kasi yung kaunti kong baon nasa GCash ko. Yun ay ginawa ko, na-interview ko na mga hindi daw talaga sila papayag na si Sara daw talaga ang kanilang ipapanalo ngayong 2028. At hindi raw sila papayag na ma-impeach
Di sabi ko, siguro napanood nyo naman yung aming pag-uusap diyan, naka-post, 'di ba? Yung videos namin. Hindi na po ako napag-live doon kasi wala na pong signal. Ang hirap po talaga pag rally walang signal. So, pagkatapos ko sila ma-interview, bumaba ako, kinunan ko ng video si Sir Teddy Bagilat, no? Habang nagsasalita at mangiyak-ngiyak nga siya sa pag-speech dahil sa mga magsasaka na hindi natuloy ang kanilang pag-uusap-usap, ang kanilang conference, no? Meron dapat silang pag-uusapan, may meeting ang mga magsasaka at mangingisda na hindi na natuloy dahil nga po ganyan na ang ginawa ni Cayetano. Na na nila, niloko na nila yung taong bayan, kasi noong mag-impeachment sa Kongreso at na-impeach na si Sara Duterte, sinabayan nila ng kudeta. Nag-election sila para mapatalsik si Senator Soto. So, yung 300 pesos ko na natitira dahil wala naman akong cash talagang baon, ibinigay ko na lang dun sa nagtitinda ng ice candy at sabi ko, bigyan lahat ng pulis na nagbabalik. Kasi ang init, maaawa kayo sa kapulisan. Ang init-init talaga. Maawa kayo. Sabi ko, Toy, pabili ka na lang ng tubig. Wala raw aalis sa pwesto. Hindi makakabiling tubig. Ang nakita ko yung mag-a-ice candy. Naawa na rin ako sa mag-ice candy. So, ibinigay ko na lang yung 300 at bigyan ka ako tigigisa yung mga pulis. Ay, pati yung mga nag-rally na uhaw na mga kasamahan natin, nakikuha na rin. Sabi ko, sige, basta hanggang 300 lang ako dahil yun lang talaga ang hawak kong pera. Buti nga, nilibre ako pagkain ni Sir Lay, no? At wala rin kaming transportation na nagamit dahil kay Sir Lay. Libre kami. Hindi kami pati na inita ng masyado kasi naka-aircon kami sa GSIS, naka-aircon kami sa sasakyan at maaga rin kami nakauwi. Pero nakauwi ako ng bahay ko siguro mga 6:30 na. Umalis kami sa GSIS ay mga 4:30 na. Alam niyo, magpa 5 PM na. Eksaktong dumaan doon sina Amy Marcos. Doon sila dumaan kasi ang daming tao na nagrarally. Nagdatatingan pa yung mga tao, mas maraming dumating nung pahapon, no? So, dahil malalayo nga kami, si Sir Lay nagyayana. Si Amy Marcos, dun dumaan sa GSIS, palusot papuntang Senado. So, sa madalit sabi po, ang manggagaling sa Senado, pwedeng lumusot sa GSIS building, no? Doon mismo sa kinainan namin, lumusot itong tumakas, itong puganteng killer, no? Si Bato de la Rosa. Kasama itong si Narobin Padilla. At doon nga po kung napanood nyo po ang ABS-CBN o ang GMA7, hanggang madaling araw sila ay nag-cover ng balita. Doon po nag-umpisa ang putukan sa GSIS na kasi lumabas doon, dumaan sa kantin, no? Doon sa may kinainan namin. Doon dumaan Aplaksa, no? Itong kaklase ni Bato de la Rosa at si Bato de la Rosa. Nagtanong yata ang taga-NBI, pero ang isinagot ay putok. So, doon na nagkaputukan, doon na gumanti ng putok ang taga-NBI. Sa madalit sabi, ang NBI ay talagang invited ng request. Ang NBI ay request ng taga-GSIS para sila ay bantayan for protection kasi alam nila nagkakagulo na sa Senado. Hindi talaga sa Senado pupunta ang mga taga-NBI. Bagkus ang taga-NBI ay nag-request ang mga taga-GSIS na sila'y bantayan, no? Pero sa kamalasan nitong tropa ni Salot, nitong mga huda sa Senado,
hindi siguro nila alam na may NBI doon sa GSIS. Kaya paglabas nila, doon na nagkaputukan. Kaya mali po yung bintang ni Cayetano na ang naunang magpaputok ay taga-NBI. Nagtanong daw, napanood ko po ng buo nagtanong daw ang taga-NBI, ang isinagot nga ay putok, nagpaputok itong mayabang nakaklase ni Bato de la Rosa. No? Ito nga, sabi dito, wait lang po, asa na ba yun? Ayan, 37 shots, 37 putok. Lahat ay galing sa USAA. OSAA Security sa pangunguna ng bagong itinalagang acting OSAA head na si Mau Aplaksa. Dating batch 86, nagtapos ng 1987, PNP officer, nakaklase, mista ni Ronald MD, ni Ronald Bato de la Rosa, malinaw na isang maling operasyong watawat na sinadya upang makagambala sa PNP na nagbabantay sa Senado para makatakas si Ronald MD o upang lumikha ng trigger para sa destabilization o pareho. Yan. So, ibig sabihin po, hindi lang yung kudita ang plinano nila. Kasi nakita ko rin doon sa screen, habang tinatanong si Robin Padilla, pinatatabi niya yung mga taga-media, no? Sabi niya, tumabi kayo, delikado. So, alam nila mangyayari. Sino ba ang makakapagsabing delikado kung hindi niya alam na may delikadong mangyayari, no? Common sense po, mga kapatid. Talagang plinano po yan, no? Plinano po yan ng mga taga-Senado. Bakit? Alam nilang i-impeach na si Sara Duterte. Alam din nila kung saan nandun si Bato de la Rosa. Yan 13 hudas, alam yan kung nasan si de la Rosa. Bakit? Kasi na-invite nila para pumirma. Di ba? Inimbitahan nila si de la Rosa para pumirma, para patalsikin si SP Soto. Di ba? So, siyempre, hindi pa naman, naghihiring pa nun noong pinapunta nila si Bato de la Rosa ginagawa pa ang impeachment sa Congress. Walang kaalaman lang mga taga-Congress. Pero nandun si Senator Trillanes sa Congress para ipakita mga ebidensya. Pero hawak niya na yung warrant of arrest. So, pagkatapos ng impeachment, idineklara na presidente na ng Senate si Cayetano. So, sa madalit sabi, sinabayan nila habang busy sa i-impeach kay Sara Duterte ang Kongreso, sila naman ay nagkukudita na sa Senado. So, at nakita pa nga nasakay sa sasakyan ni Pia Cayetano si Bato nung pumasok. Siyempre nga naman, bago ma-impeach si Sara sa Senado, buo na yung kanilang pagpapalit ng presidente. At yan nga po, nakuha nila si Bato de la Rosa para maging 13 ang boto. So sa madalit sabi, tila hindi talaga kinilala nitong sina Cayetano ang warrant of arrest ng ICC. Hindi talaga nila pinansin. Ang iginigit nila, hindi pwede arestuhin si Bato de la Rosa sa Senado kasi lalo na daw during session. So, malakas ang loob nila magkudita dahil hindi maaresto si Bato de la Rosa. So, ayun na. Di nagtagumpay, kinabukasan, nagkaroon ng rally. Ito na nga yung rally. Yan na. Kinagabihan, ayun na, no? Nangyari na ang hindi dapat mangyari na si Bato de la Rosa ay dadamputin na nung time na yon. Ito naman ngayon ang ginawa pala ng mga yan, no? Haha. Nakakatuwa naman kasi
kaya pala maraming taga-suporta si Bato de la Rosa ay ito ang kanilang ito ang sabi, no? Maraming mga brigada hakot dito sa Jokno Boulevard, no? Ayan, no? Maraming mga brigada hakot dito sa Jokno Boulevard. Naniningil sa mga senadores na kampo ni Ronald de la Rosa. Monday, Tuesday, attendance pa lang daw ang binayaran. Yung Prime Day, Wednesday, Thursday, Takas Day, wala nang bayad. Hindi na po binayaran. Kaya ngayon, naniningil yung mga DDS. Ibig sabihin ko, binayaran ng mga taong manggugulo doon sa Senado. No? Nangyari din po na muli na namang namato ang mga naging bayolente, mga DDS nung time na yon, nung kami ay nandoon. Kasi katatapos ko lang ma-interview, pauwi na sana kami, nakita naman ako ni Miss Tintin Pulintan ng Tindig Pilipinas. Nag-video-video siya kasama ako. Then maya-maya nakita namin nagtatakbuhan ng mga tao. Sabi namamato na naman daw yung mga DDS. So, ang mga pulis, sumampa na doon sa itaas, wala na sa gutter. Sumampa na sila. Nandun naman na sa babang kalsada naman sa kabila, ang mga DDS hindi na nakaporma. Tapos eto na, yun nga po, nung umalis na kami, habang nasa sasakyan na kami, nagkaroon na pala ng kung ano-anong nangyayari na sa Senado. Tapos, pagdating ko ng bahay, binuksan ko ang telebisyon, hindi pa ako nagpapahinga, binuksan ko ang telebisyon, nakita ko na, yun na nga, kagulo na, hanggang sa pinapatay pa nila yung Meralco, sabi lang nagkaroon ng problema ang Meralco. Hindi, baka na nila talaga yung, kasi sabay na sabay, syempre, may charge naman yung mga cellphone natin, yung tablet, masusubaybayan natin yung balita, no? Live naman yung balita ng TV Patrol, sobra-sobra nga sa oras, at saka ng GMA. Sabay na sabay, nung namatay ilaw dito, namatay din doon, kasi kami, Meralco kami, no? Di ba sa ibang lugar, mayroong tinatawag na Baselco, kung ano-ano, di ba? Kami hindi, direct Meralco kami. Kaya talagang sakop kami sa pagpatay ng main office ng kuryente noong time na pinatay din sa Senado. So, yun na po ang nangyari. Ang tagal nag-brown out. Yung aming baby, doon na namin sa labas nilagyan ng folding bed kasi sobrang init, wala kang aircon, pati tubig na wala na. Wala kang aircon, wala kang ilaw, wala kang electric fan. Ano pa gagawin mo sa loob ng bahay, di ba? Doon lang kami sa labas habang ako talagang pagod na ako kasi galing nga ako sa rally. Nanonood pa rin ako hanggang magmadaling araw nanonood ako. Then yun na, nalaman ko na nakatakas na si Bato de la Rosa. Nilansi pa nila ang mga taga-media. Nilansi pa ng grupong 13 Judas ang mga taga-media. Ang sabi nila, okay lang daw si Bato sa taas at aakyatin daw nila ni Remulla. Pero ang totoo, nakatakas na. Yan po ang katotohanan niyan, mga kapatid. Kaya kung tayo po ay makikialam sa nangyayari sa gobyerno, imagine nyo na lang kung paano nilalanse ang isang bata ng isang matanda, di ba? Ginagawa tayong tanga ng mga taga-senadong ito. Hayop talaga tong mga taga-senado na to. Itong 13 Judas. Lalo na yan si Peter Cayetano, isisigaw pa ng putanginang yan na sila daw ay under attack. Putangina mo, ikaw ang nag-attack, hindi ang kung sino. Yung mga taga-media nag-iyakan kasi natakot sa putok, no? Lalo yung mga babaeng taga-media, reporter, nag-iiyakan. Itong mga hayop na to, pagkatapos ng putukan pagkatapos nung nakalayas ng demonyong wanted, nagmerienda pa, di ba? Nakita nyo naman, nagmerienda pa at nagtatawanan pa, di ba? Ito si Robin Padilla ang
ano dyan, nagbigay ng script kung paano ginaya niya sa pelikula. No, ganyan talaga yung ginawa nila, ganun na ganun. Hindi tayo magkakamali kasi nandyan lahat, nakalantad lahat ang video at ang balita. Tapos ito si Jinggoy Estrada, no? Marinig niyo naman, kilala naman ng boses kahit na saan, ano? Si Jinggoy Estrada po di umano ang tinutukoy na nagsabing, itago nyo ang CCTV footage. Yan. Kaya mga kapatid, itong ginawa sa atin ng mga hinayupak na mga senador na to, no? Itong si, di kulang na ngayon ang senador kasi wanted na yan si, officially wanted na si Bato de la Rosa. So, pag nanlaban yan, pwede na yan pwede na yan dead or alive. 'Di ba? Arestuhin pag nanlaban. Maganda man laban ang hayop na yan. Alam nyo bakit? Kasi yun ng mga pinatay nila, hindi man lumaban, pinatay eh. Di yan, no? Di ba utos ni Digongyo, ni hayop na si Duterteng matanda eh, palabanin daw? Palabanin daw at kung lumaban eh, patayin? Yan, si Bato de la Rosa. Tapos yung anak niya nanghihingi ng support, no? Kung yung tatay mo, sinaway mo, total, ikaw na may matanda na rin, may isip ka na, sana sinaway mo yung tatay mo na huwag magpakagago kay Duterte. Para ngayon, hindi kayo humihingi ng tulong. No? Ang sama nyo, sobra. Ayan, Okay, Brother Mario, shoutout sa'yo. Wait lang po at i-shoutout ko lang muna itong mga narito ngayon, Ayan. Si Merly Arizala, si Gilbert Enrile Pauline. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. And ayan, sabi ni Music Lover, Likiran, shoutout sa'yo. Dapat lahat ng mga kasabwat sa pagtakas si Kalbo Bato, ikulong lahat. Pati si Jingay na nagsabi, itago daw CCTV. Sabi ng baklang magnanakaw. Lalo na yan, Kawatano na magaling magdrama, gagawin lahat ng oo. At yan nga, totoo yan, kasinungalingan, protektahan lang mga salot na magnanakaw, pugante, kriminal. Ganun din naman sila, salot din sila. So, ayan, ayan, si Resty Flores, thank you, shout out sa'yo, Bunso, and si Josh, hello Josh, shout out sa'yo, si Dejen M. Crown, thank you sa iyong 100 stars, salamat Bunso, and Miss Melv Sensil, shout out sa'yo, and si Jezebel Villarin, Aling Marie, salamat Aling Marie, dati pa pareho tayo, okay, thank you, and sino pa ito? Okay, si Resty. Okay, at si Josh Mulera. Thank you. Si Dejen. Si Melv Sensil. And, okay. Si Edison Adonis. Okay. Okay. Sino yon? Di ko kilala yon. Sabi niya, Aling Marie, sayang maganda. Nag-debate kayo nung matandang babae na didilis na nagrarally para kay Dutay at Bato. Ayan. Yung matanda. Ayaw na nga patulan. Ayaw ng patulan kasi mga pikon sila eh. Ayan. No, kay Nelson Serrano, good evening din Bunso. At sabi niya, dapat kasuhan si Robin Padilla dahil tinakas niya si Pugante Bato de la Rosa. Yes. Okay, tama. Yung mga na yan, yung Judas 13 Judas na yan, dapat talaga. Ayan. Si Marites Botor, hello. And, ayan, okay. Jim de la Cruz, Aling Marie, si Press at Sergeant Arms at Robin Bugok Padilla ang dapat kasunod. Oo, sila dapat talaga. Kasi sila rin yung pinagmula ng putok.
si Brother Mario A. Palanog, shout out kapatid, no, patalsikin. Paki-shout out kay PBBM, patalsikin na si Mr. DILG. Tama. Watching dito sa Cordon Isabela, Elmer Torres, hello. And si Feby Cureg, hello Feb. And Brother Mario, yung minority ang linisin, akusahan ng mga demonyo. Ayan. Yes, tama ka, wag naman laban. Mas gusto ko yung mabulok sila sa kulungan. Diyos ko po, kung ako, one click patay kesa makulong habang buhay. Sabi ni Sansu. So, ayan po mga kapatid, no? At maya-maya uli yung iba. So, yan po mga kapatid. At eto po na kung dami kong sinave dito na wait lang po pinayuhan pa si Gagong Aplaksa. Kasi Aplaksa hindi nag-iisip niya, kinonsintin niya si Bato de la Rosa. Ay syempre, kasi yun kaklasin niya yun Ito nga DOJ confirms that there is a valid ICC arrest warrant versus Senador Bato de la Rosa. Ang order naman pala ni President Bongbong Marcos ay damputin si De La Rosa ng mapayapa at yun nga, damputin si De La Rosa na kumbaga by hook or by crook damputin si De La Rosa at kahit sino pang pipigil basta ganun yung nandyan yata po na i-post ko ito. Sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM arrest Bato at all cost kahit sino pa ang mamatay. Yan daw ang sabi ni BBM, sabi nitong kapatid na si Amy Marcos. Sabi naman ni Senator Lacson, kung ganun ang instruction, hindi ganyan ang nangyari. Napakalayo sa katotohanan ng pahayag. Napaka-irresponsable. Ayan po nagpalitan ng si Senator Lacson at si Amy Marcos. Ang sabi ni Amy Marcos, sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all cost kahit sino pa ang mamatay. Yon. So, ano nangyari? Hindi naman ganon, di ba? Hindi nga nakapasok ang NBI doon Tapos, sa GSIS lang kasi ni-request nga sila para magkaroon ng protection yung mga taga-GSIS. Kaso hindi rin yata alam nitong mga tangang nagtakas kay kriminal. Doon sila dumaan sa GSIS. So, doon sila nagkatagpo ng taga-NBI. Nagtanong ngayon ng taga-NBI. Pinaputukan sila ngayon ni Aplaksa. Yung Sergeant at Arms ng Senado. Imbes na sumagot na maayos, pinutukan sila. Doon na. Yun ay signal para tarantahin lahat. At nang hindi mapansin, si Bato de la Rosa na tumatakas. Ganun po yung sistema nila. Kasi kung makikita nyo lang po, ang nagbigay instruction yan sigurado si Robin Padilla. Kasi sa mga pelikula ganyan panoorin nyo sa Netflix, panoorin nyo ang pelikulang Pinoy, ganyan ang kanilang mga ginagawa, mga strategy nila, kinuha at saka si Robin Padilla talaga ang nag-escort kay Bato de la Rosa. Pagpasok nila doon sa pinto, paitaas daw yun. Sipin nyo, nilito nila ang taga-media, pataas pababa. Ang sabi nila, na second floor, tapos nandun na sa fourth floor, pinahirapan nila mga taga-media, yung mga reporter, Talagang demonyo tong ginawa ng mga taga-Senado na to. Dapat talaga yung mga hype na yan, binubura dyan. Dapat tanggalin muna ang Senado. Burahin muna lahat. Piliin ang matitino. Yun na lang muna ang itira. At saka na, pag-aralan uli kung magkakaroon uli ng Senado. Wala ganyan ang ginawa nila Patuloy nilang gagaguhin ng taong bayan. Winawalang hiya tayo mga kapatid. Mga kapwa ko mamamayang Pilipino, winawalang hiya tayo ng mga putang inang 13 Judas na pinangungunahan ni Cayetano, magkapatid na Cayetano at pati ni Robin Padilla kasama sina Jinggoy Estrada.
pati si Loren Legarda, lahat yung mga putang inang yan, yan ang mga hayop. Mga kapatid, hindi na tama. Tayo na ang binibiktima nila. Tayo na. Hindi na yung kapwa nila politiko. Mamamayang Pilipino na ang ginagago nila. Kilos tayo. Putang inang mga yan. Alam nyo, talagang matindi na, malala na itong ginagawa nila sa gobyerno. Hindi na pamamahala ang ginagawa nila sa ating gobyerno. Panggugulo, paggigiit nila na mapaupo ang salot sa ating bansa, no? Gusto nilang pamahalaan tayo ng mga sindikato, ng mga salot, ng mga demonyo. Kaya yung mga yan, hayop talaga yan. Wala na. Hindi na mababago ang pagtingin ng taong bayan sa 13 Judas na yan. Talagang Judas na yan. At kahit saan makita, masalubong man natin yan, pwede nating duraan sa mukha yung mga putang inang yan. Ano matindi na eh. Ginawa na tayong mga mangmang, ginawa tayong gago, ginawa tayong tanga, ginawa tayong bobo ng mga putang inang yan. Tapos yung mga tunay, mga lehitimong bobo at tanga nagpapalakpakan. Alam nyo mga kapatid, hindi ka naman ano dito sa mga DDS na nagpapalakpakan at nagsisigawan eh. Hindi ka mapipika eh. Bakit? Kasi hanggang dun lang yun naiintindihan nila. Kasi talagang mga tanga yan, hindi na dapat talaga patulan, no? Maririnig na lang nila yung ating mga katwiran at yung ating mga pagkilala sa kanila na talaga sila ang mga salot sa lipunang ito. Sila talaga yung gusto na maghari sa atin. Alam nyo, ang plano nila, pag pinaupo nila yung mga Duterte, talagang kawawa talaga ang bayan. Baka ang matira dito sa Pilipinas, ang buhayin lang nila yung mayayaman na kanilang pakikinabangan. Ang mga mahihirap, magkakamatay, lalong maghihirap, wala na. Kakamkamin nila mga ari-arian ng mga tao, mamamayan na alam nilang kaya-kayanan nila, no? So napakahirap mga kapatid ng ganitong sistema ng ating Pilipinas. Mr. President, siguro naman po nararamdaman nyo ang nararamdaman namin. Kung kayo po ay tunay na para sa bayan, kami pong mga mamamayan ay naririto. Hindi naman namin kayo pababayaan. Hindi nyo po ba kayang aksyonan ang nangyayaring ito? Ang mamamayang Pilipino ang ginagago ng mga taga-Senado. Kailangan po malaman namin as soon as possible na inyo pong binibigyan ng leksyon ang mga taong ito na pati ang inyong posisyon ay pinangungunahan nila. Hindi na nila iginagalang ang batas. Hindi na nila binigyan ng kahihiyan ang Pilipinas na tila nawalan ng respeto sa pang buong mundo na korte, no? Isipin nyo, binaliwala nila Cayetano ang warrant of arrest from ICC. Kung nagawa nila yan, hindi malayo na kayang-kaya rin nilang gawin dito yan. Hindi kami naniniwala na irerespeto nila ang batas ng Pilipinas. Dahil yung batas ng pangkamunduhan, ng pangbuong mundo, ay hindi na nila nirespeto. Mr. President, ano po ba talaga ang plano ninyo sa mga pangyayaring ito? Kami po ba ay makakaasa na mabibigyan nyo ng leksyon ang mga taong ito? O papaboran nyo pa rin? Bakit hindi nyo po tanggalin yung mga inutil na mga nakaupo o inappoint ninyo? Si John Vic Remulla, nakita natin, halatang halata na may tinitingnan, halatang halata na may tinititigan. Bakit gano'n naman?
Sec John Vic, bakit ganun? Ang mga kababayan mo, galit na galit. Ang mga kababayan mo, hindi nagustuhan ang pangyayari. Bakit kailangan mong konsintihin yung mga nasa Senado na naghuhudas sa ating bansa at sa karapatan ng mamamayang Pilipino? Bakit kailangan mong konsintihin? Bakit kailangan mong hayaan na makatakas si Bato de la Rosa na dapat ikaw ang nangunguna na magsabing damputin ang kriminal? May ICC warrant na, pero itinatanggi mo ang warrant of arrest from ICC. Bakit magkaiba kayo ng pananaw ni DOJ Secretary? Ay, ni Ombudsman. Bakit magkaiba kayo ng pananaw ni Ombudsman? Ha? Ikaw nasa DILG. Si Ombudsman Remulla, Boying, nasa Ombudsman. Bakit magkaiba kayo ng pananaw? Anong ibig mong sabihin? Please naman. Kung kayo man ay nababayaran, tanggapin nyo ang pera. Pairalin nyo ang tama. Hindi naman nila pera yung binabayad sa inyo eh. Pera din nating lahat yan. Bakit kailangan yung konsintihin yan sila Cayetano? Bakit kailangan magtawanan pa kayo habang nakatakas na si Bato de la Rosa? Hindi kayo makakatanggi. Kitang-kita. Ang mga taga Cavite galit na kay Bato de la Rosa. Pinatakas nyo pa. Galit na sa nangyayari. Alam nyo ba kaya naghihirap ng ganito ang Pilipinas? Kayo lang ang yumayaman. Ang mamamayan lalong naghihirap. Ginagago nyo ang mga tao. Ginagago nyo ang mga Pilipino. Matatalino mga Pilipino, hindi nyo magagago. Kaya lang, wala sa posisyon, wala sa kapangyarihan para kayo ay bigyan ng tamang parusa. Kasi nasa kapangyarihan kayo, kaya nagagawa nyo lahat. No? Magpalit kaya kayo. Ikaw ang maging simpleng mamamayan. At kami naman ang nakalagay dyan sa pwestong yan. At makita ninyo na yung ginagawa nyo ay makita nyong ginagawa rin namin. Anong mararamdaman ninyo? Ha? Antindin nyo? Mr. President, ikaw ang nag-appoint sa kanila. Huwag nyo naman dalhin ang pagiging magkakaibigan, ang pagiging magkakaalyado, kung mali na ang ginagawa. Ikaw ang masisira, Mr. President, dahil ikaw ang pumipili sa kanila. Palitan nyo ng may paninindigan at prinsipyo. Palitan nyo ng may mas marunong sa batas. Ang mga ganyang klase. Sec John Vic, balikan na lang talaga sa pagkagobernador kung gusto mo. Iwanan mo na yan DILG, ipalamang mo na yan sa marunong. Ipalamang mo na yan sa mga may alam sa batas. Nakakahiya. Kabitenyo ka pa naman. Nakakahiya kaya. Nahihiya kami. Si Ombudsman Boying hindi naman ganyan. Bakit ikaw nagkaganyan? Nung gobernur ka, maayos ka eh. Nung naging DILG secretary ka, nagkaganyan-ganyan na? Kinonsinti nyo ang isang pugante? Kay raming pinatay, libo-libo? Natutuwa pa ba kayo? Na maraming pamilya ang nawala ng minamahal? Dahil diyan kay Bato de la Rosa, pagkatapos sinayaan nyo lang,
na kahit merong legal na warrant of arrest, binaliwala nyo? Wala na nga kwenta ang batas dito sa Pilipinas eh. Pati ba naman batas ng para sa buong nasyon? Winalang hiya nyo na rin? Matindi kayo eh, no? Ikaw, Pia, kababae mong tao. Ikaw, Alan, sinusuko na rin kayo ng kapatid nyo. Ang ina nyo, nasa posisyon lang kasi kayo, mga putang ina nyo eh. Hayop kayo, hindi namin kayo pinasusweldo. Para ilagay nyo ang mamamayang Pilipino sa mga kagaguhan ninyo. Huwag nyo kaming gaguhin. Huwag nyo kaming tarantaduhin. No? At yan, yung mga bagong salta na yan, dati wala naman yung mga bagong tawag na iyan dyan sa sa Senado. Ha? Eto. Sabi ni Ombudsman, Senate Sergeant at Arms Aplaksa under preventive suspension for 6 months. Ngayon din po, i-ano nyo na yan? I-suspend nyo na yung hayop na yan. Kumare, palitan nyo na yan dyan. Walang karapatan na manatili yan dyan. Kasi Aplaksa, utang ina nila. Ang kakapal ng mga mukha nila. Kagabi, in-interview siya ni Miss Karen Davila. Halatang halata mo ang katangahan sa pagsagot. Iniisip pa, ang tagal-tagal niyang makasagot. Paiba-iba ng statement. Ang ina. Yan, sabi ni Ombudsman Boying, nagtataka ako sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya, bakit niya ginugulo yung mundo? Managot ka sa iyong mga gawain. Kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumakbo sa batas? Is the hero. We want to. Nanaan. Wait, wala. Sandali. Kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Hinamon ni Ombudsman na Jesus Crispin Remulla, Senador Ronald Bato de la Rosa na harapin na ang otoridad kaugnay sa kanyang ICC arrest warrant. Ayan, no? Yan ang sabi niya. To portray. The hero we want to portray, sabi niya. Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is the hero we want to portray? Ano maging hero yung putang inang killer na yan? Hayop ka. Bato de la Rosa. Ayan. Sabi ni Sara Duterte, ang sunod niyan ay charter change dahil di naman madideny ni BBM dahil doon sa bago niyang interview ng Bloomberg. Sinabi niya na nakailangan ng pag-usapan yan. Pag pinag-usapan na yan, di na yan bababa sa pwesto. Tapos sabi naman ni Yusek Claire Castro, ang kailangan natin ay isang public servant na nagsiservisyo sa bayan at taong bayan at hindi yung ang alam lang ay gumawa ng intriga at fake news. Mas nakakahiya sa ngayon ang magkomento pa sa mga walang basehan at walang sustansyang pahayag ni VP Sara Duterte. Yan, nag-away-away na sila eh. Laban-laban eh. Mr. Bato de la Rosa, we will be coming after you. Huwag kang matutulog ng dalawang mata mo dahil maaring nandiyan na sa tabi mo ang hahabol sa'yo. Yan ang sabi ni Senador Trillanes kay Bato de la Rosa. Galit na galit si Senador Trillanes. Nakatakas putang ina eh. Ano?
Ito, Senador Padilla now, person of interest in Senador De La Rosa's disappearance, sabi ng NBI. Hayop ka, Robin. Alam mo, nakaisa na kayo, no? Ha? Ayan, ang sabi nitong si Aplaksa, tinaas nila ang baril, so nagpaputok kami ng warning shot, sabi ni Mau Aplaksa. O, kita nyo? Totoo yung ating sinabi, no? Sila ang nauna na magpaputok, hindi ang NBI. At ang NBI ay for protection lang taga-GSIS. Kaya yung mga hudas at mga tangan DDS na nagsasabi dyan na wala akong alam, gago ka! Tangan nyo putang ina kayo. Hayop kayo. Nakakagigil na tong nangyayari na to talaga. Ayan. Sabi sa balita sa Washington, no? The Washington Post. Philippine senator wanted by the International Criminal Court flees from Senate. A Philippine senator wanted by the International Criminal Court has filed from the Senate where he sought refuge to evade arrest. Yan, no? So, alam niyo po nung gabi po na tumatakas si Bato de la Rosa, trending ang Pilipinas noon. Trending tayo noon. Sabi ng mga ibang lahi, Filipinos fight the Senate, no? Ayan, sabi nga nakikipaglaban daw ang mga Pilipino sa Senado, no? Kaya nakakahiya na ang nangyayari talaga sa atin dito. Ayan, sabi naman ni sino to? Si Nelson. Aling Marie, shout out mo sa Pangulo PBBM na patalsikin si 10K man kaya Tano Hudas. Ang taong bayan ang magpapatalsik sa kanila, Toy. Huwag kayo mag-alala. Hindi pa tapos ang laban. Ano pa tayo? Gagawa pa ng aliwaswas yung mga hayop na yan kasi hindi pa tapos ang impeachment, ano? At ewan ko, ngayon, kanina nagdadasal na yung mga kaparian at ang mga senadores at mga kongresista para nga sa impeachment lang po. Ito. I-counter ko pa pala. Diyos ko, no? Yan, yung usaan na yan. Wala naman dati yung usaan na yan Bakit nagkaroon yan sa Senado? Ito lang, nitong isang araw lang yan. Nung nagkaroon lang ng di ba yung dating Sergeant at Arms ay nag-resign? Yan ang ipinalit. Yang si Aplaksa, yung kaklase ni, yan si Mau. Si Maoy, nagmaoy, ang gago, tanga, no? Yan, kaklase ni Bato de la Rosa, yan ang ipinalit dun sa Sergeant at Arms na sabi binugbog daw ng taga-NBI, yung nag-resign, yan agad ang ipinalit, no? Kaya hudas talaga yan sila Cayetano, demonyo talaga yan. Nilinlang nila talaga yung mga taga-media, nilinlang nila yung ibang at kita nyo, wala na yung sila Senador Soto, wala na doon sa pinaalis muna nila lahat ng senador. At yun nga, pinagbabato pa si Senator Soto sa kotse niya, di ba ng mga DDS. Tapos, syempre, yung mga kakampi ng bayan, pinaalis muna ng mga hudas. Bago nila ginawa yung ganyan, pinatakas si Bato de la Rosa. Malamang na natatakot sila na lusubin sila ng taong bayan sa Senado, kaya ginawa nilang patakasin si Bato de la Rosa. Yan yung naiisip ko po, mga kapatid, na iwas pusoy sila kaya pinatakas nila. At syempre, kasama pa ni Bato de la Rosa yung asawa, magtataka kayo. Bakit nandun yung asawa sa loob, no? Noong time na yan. At saka magtataka kayo. Bakit gabi na nandun pa sila kung wala silang plano? Gabi na nandun pa yung mga hayop na yan. Dapat, di ba, sabay-sabay silang aalis ng Senado? Lalabas? Sabay-sabay dapat sila
Kung meron mang makakasama si Bato de la Rosa at si Robin Padilla, may gusto dapat si Robin Padilla lang. Kaso lahat sila. Oo nga, meow-meow ng meow-meow yung mga pusa ko. In-hit sila. No? Maingay. Mga nakakulong yun yung malalaking pusa ko. So, yan po mga kapatid ang ating masasabi dyan sa mga hinayupak na mga taga-senado na yan. Talagang sinadya talaga nila, no? Tapos asisihin nila NBI at kapulisan. Ito namang kapulisan, hindi daw binigyan ng kopya ng warrant of arrest. Kaya hindi sila makagalaw ng maayos kasi wala silang hawak na warrant of arrest. No, hindi sila binigyan. Sino dapat ang magbibigay sa kanila? Ang DILG? Itong si Remulla, ito si John Vic. Sasabihin niya, lagi niyang isinisigaw, wala pang warrant of arrest galing sa ICC. November 2025 pa nga yung warrant of arrest na yan, hindi lang kaagad inilabas. Paano mawawala ng DILG? DILG naman kaagad ang nakakaalam. Ha? Kaya paano na mga kapatid kung lagi tayong ginaganito ng mga hudas na yan? Bakit tayo pumapayag na ginagago tayo ng mga putang inang yan? No? Mr. President, hihintayin namin na bigyan mo ng leksyon ng mga taong yan kahit kaalyado mo pa. Mga dati mong kaalyado yan eh. So, mas mahirap po kung ang taong bayan ang mawawala sa inyo. Mas mahirap kung ang taong bayan tatalikod sa inyo. Ilan lang yung mga senador na yan? Ang dami-daming Pilipino na pwede maging senador. Ang dami-daming Pilipinong matatalino, may mga isip, makabansa, makadiyos, makatao. Ang dami-dami. Kung gusto nyo talaga na ang Pilipinas ay matahimik, tanggalin nyo sa pwesto yung mga senadores na yan at kasuhan ang may mga pagkakasala. Yang mga magnanakaw na senador, kasuhan nyo na yan. ASAP. As soon as possible. By hook or by crook. Kailangan makita na ng taong bayan na kayo ay kumilos na, Mr. President. Hindi na po tama na ang pinakikilos ninyo ay mga taong sumusuway din sa inyong kautusan. Kayo na mismo. Pagkatapos nyo orderan ang mga taong yan na inyong hawak, isa publiko ninyo na kayo ay nag-utos na. Ang dali-dali lang po, may social media na. Pagkatapos nyong ibaba telepono, orderan nyo sila, o damputin si ganito, o kasuhan na si ganito, o ganito, ganoon. I-vlog nyo agad. Iparating nyo agad sa buong Pilipinas na ganyan ang inyong ginawa. Para ang taong bayan mahimasmasan sa galit. Galit na po ang taong bayan. No? Mr. President, galit na ang mamamayang Pilipino. Hindi na ganong sumisigaw ang mga tao. Dinadaan na lang nila sa mga biro-biro. Pero ang totoo, tumatakbo ang utak nila. Nagbubuo rin ng hakbang ang mga tao, ang mga Pilipino. Dahil sobra na, total nga naman, hindi na nirerespeto ang batas, hindi na kinatatakutan ang mga nakaposisyon, pues, ganun pala. Alam na yan ang taong bayan kung anong gagawin nila. Madali lang po, dahil sa daming galit, madali lang po na magkaisa ang mamamayang Pilipino. Mapwera na lang doon sa mga nalaso na ang utak. No? Hindi na namin sinasali ang mga nalaso na ang utak. Hindi na namin isinasali ang mga demonyong DDS na yan na kasamahan ng 13 Hudas sa Senado. No? Mga tauhan ng berdugong si Duterte at baliw na si Sara Duterte at mga drug lord na mga anak ni Duterte. Tangina, sindikato talaga ang dating nila. No? Oo, kakainin kita ng buhay. Ikaw, Kevin Timosa, kakainin kita ng buhay, ulul. Kaya yan mga kapatid,
Ganyan po dapat ang ating isinisigaw kay President Bongbong Marcos. No? Kung talagang mahal niya ang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino, linisin niya ang lahat ng kalat, ang lahat ng basura sa landas ng ating bansa. Gaya nila Cayetano, gaya nila Estrada, nila Legarda, ni salot na Duterte, no? Lahat. Tingnan nyo, natahimik ang tao nung nawala si Kibuloy, nung nawala yung mga kulto-kultong yan, nawala din yung pogo, tumahimik din ang tao. Eto ngayon ang pumalit. Hindi talaga makapayag ang mga demonyong yan na mawalan sila ng pampayaman nila, gaya ng sa pogo. Yang mga tumakas, yan sila Atong Ang, yan sila Bantag, sila Roque, sila Saldico. Nasaan na yan, Mr. President? Nasaan na yan? Tingnan mo, ikaw naman ngayon ang binabanata nila. Ha? Hindi ka na raw bababa sa upuan mo. Mabuti naman kung ganun. O hindi na siya bababa. Para hindi ka makaupo, gaga. No? Kaya Mr. President, ikaw lang ang makakapaglinis talaga sa bansang Pilipinas ng mga basura na dati mga kasama mo. Ngayon ay ikaw na ang tinatarget nila. No? Butante ang ginagago nila. Butante ang ginagago nila. Mga butante ito na winalang hiya nila. Wala na rin magiging saysay ang pagiging magkakaalyado ninyo ng mga hudas na yan. Dahil wala nang boboto sa mga yan, Mr. President. Mahirap kung kami ang umayaw sa iyo. Yan, 13 lang yan, natatanggalin mo dyan na salot. Pati sa Kongreso, yung mga salot sa Kongreso, gagaya nila Paulo Duterte. No? Ituloy nyo na ang pag-alis ng karapatan sa mga Duterte na makaupo sa gobyerno ng habang panahon. Mamatay sila sa galit. Sobra na eh. Sobrang kademonyohan ang ginagawa sa amin. No? Ikaw, president ka, natural. Pakinggan mo kami. Huwag ka matakot. Nasa iyo ang simpatya ng taong bayan. Ngayon, kung pababayaan mo na kami ginagago, baka yung simpatyang yan mawala pa para sa'yo. No? Ayusin nyo naman. Tinatawan-tawanan ka lang. Tinatakasan ka lang. Anong silbi? Nakakahiya. Sasabihin walang pangil ang presidente. Mr. President, ayaw ka namin mapintasan sana eh. Kaya lang kami mismo nakikita namin eh. Wala kang pangil para mag-utos na lupigin ang mga salot sa bansang Pilipinas. Ang Indonesia, napaka mabait pero matapang. Matatag ang paninindigan. Di ba? Kahit sa Malaysia, kahit sa Singapore, sa Japan, matatag ang kanilang mga paninindigan. Takot sa kanila ang mga nasa gobyerno nila. Hindi makapanloko ng mamamayan nila. Pero dito, pati ikaw niloloko. Pumapayag ka nun? Hindi tama. Hindi tama. Kayong mga leader ang dapat nagmumulat sa mga kabataan na ng isang magandang ehemplo. Pero anong nangyari? Wala nang batas na kinatatakutan. Wala nang nirerespeto. Wala na. Anong mangyayari sa atin?
Patayan na lang ng patayan? Balahuraan na lang ng balahuraan? Ang Pilipinas, babae ang ating bansa, bigyan nyo ng kahihiyan. Nakikita nyo? Sa mga nangyayari ngayon? Sobra na. Sobra na ang inyong ginagawa. No? Wala nang katapusan na panlilinlang ang ginagawa ng mga kaalyado mo dati, na ngayon ay ikaw na rin ang tinatarget nila. Hindi na sila nahihiya sa'yo. Wala na silang hiya sa'yo. Walang respeto. Paano pa nga ba tayo magkakaroon ng respeto sa isa't isa? Kung ganyan ang ganyan, na ultimong presidente, hindi pumapalag sa mga nangyayari. Mr. President, andito kami para sumuporta sa'yo, pero sa tama lang. Pag may mali, sasabihin namin. Pag may gusto kaming iparating sa'yo, ipararating namin. Pwes ngayon, ipinararating namin sa inyo. Bigyan mo ng aksyon ang ginawang panloloko sa taong bayan ng mga taga-senado. Yung 13 Hudas na nagpatakas sa isang kriminal. Hinahanapan namin niya ng sagot, Mr. President. Hello, bunsuan, Mr. Ogie Alcacid, magandang hapon. Shoutout sa iyo at sa lahat ng magkakasama nyo dyan sa ating Showtime, no? Araw-araw ako nanonood ng Showtime. Sa inyo lang nawawala yung stress ko sa nangyayari sa gobyerno, no? Salamat naman at napadalaw ka sa aking live. At yan nga po, no? Hinihiling natin sa ating presidente, Mr. President, alam ko, napapanood mo rin ang aking videos, ang aking live. Yan lang naman ang aming hinihiling sa'yo. Kahit hindi mo muna mapayaman ang mga naghihirap, no? Ang gusto namin, bago mangyari yung mga pagpapayaman ng mamamayang naghihirap, matapos muna ang gulo dito sa Pilipinas. Wow, ingat ka dyan ha. Ingat kayo dyan. Regards kay Mrs. mo, kay Regine, kay Miss Regine. Ingat kayo dyan, bunso. Nako, andito sa atin ang gulo-gulo. No? Nakakagalit ang mga nangyayari. Dahil tayo, ang mga Pilipino, ginagawang mga niloloko ng husto ng mga taga-senado. Sobra na. Sobra na sila talaga. Nakakagalit. Noon nang nag-rally, sabi ko talaga kay Sir Lay, Sir Lay, punta na tayo ng Senado. Ay, ini-imagine ko na kung anong kaya kong gawin pagdating dun Ay, damputin na nila ako, ikulong na nila ako, lalambitinan ko talaga si Cayetano. Kilala ko naman lahat sila Lalambitinan ko talagang yung gigil ko ba, na ginawa nila ng katarantaduhan si SP Soto. Yung ginawa nilang yon habang nag-i-impeach kay Sara Duterte ang Congress. Sinabayan talaga nila yun Kaya nagkaganyan. Talagang hudas to si Cayetano, hudas talaga to. Kahit yung kapatid niya nagagalit na sa kanya. Ito namang si Robin Padilla, no? Walang kahihiyan. Hindi iniisip ang pamilya niya. Diyos ko. Talagang wala na. Hindi natin alam kung anong ginawa sa kanila ng mga Duterte. Ba't sila nagkaganyan? No? So, yan nga po. Hindi natin matanggap, kaya pati sa Pangulo nananawagan tayo. Hindi naman kami nagagalit sa'yo, Mr. President. Ang gusto lang namin, ayusin mo ang gulong ito na ginagawa dyan sa iyong nasasakupan. No? Sagradong gusali ang Senado. Ang umuupo sa Senado ay
dapat paglilingkod sa mamamayang Pilipino ang ginagawa. Hindi panluloko. Maraming beses na, mga kapatid na botante, maraming beses na kayong niloloko nitong si Cayetano. Hindi ko kasi yan binoboto eh. Basta magkakapatid, yung Bilyar, yung Cayetano, hindi ko binoboto yan. No? Sa mga tulpo nga, isa lang binoto ko eh. Si Sir Rapi lang eh, ha? Hindi ko talaga sila binoboto. Basta dynasty, di ko binoboto. Maraming beses na tayong niloloko ng mga hudas na yan. No? Bakit kailangan magpaloko kayo na magpaloko? Huwag kayo masisilaw. Mula ngayon, huwag kayo masisilaw sa kaunting bariyang binibigay sa inyo para lang iboto nyo. Huwag kayo masisilaw sa mga tamis ng dila ng mga hudas na yan. No? Yan po, si Mr. Ogie Alcacid, nasa Canada po sila. Ingat kayo dyan, bunso, at kailan ang uwi nyo? Kasi syempre, mamimiss ka namin dito. Buti naman at sa mga kaguluhan dito, wala kayo dito. At least, medyo safe kayo kung ano man, ano? Pag-pray nyo lang ang ating Pilipinas, anak. At maraming salamat. So, Rosel Chua, yes. Totoo yan, sinasabi mo, Ineng. Hudas talaga yung mga yan, sila Cayetano. Noon pa man, hudas na yan. Sabi naman ni Miss Pearly Fernandez, tama. Grabe ginagawa nila. Ayan. Kasi sila nang silang inuupo eh. Pag yung mga yan din nakaupo, mararamdaman din nila yung nararamdaman ng mga Pilipino. Kung paano ang mga Pilipino ginagawan tanga ng mga umuupo. Madadamay na rin sila sa gagawin tanga. So sila rin makakapag-isip kung paano nila ito babatikusin, paano nila lalabanan at paano irereklamo sa presidente. So yan po yung sinasabi natin na hindi tayo makakatiis na hindi tayo magsasalita kay President Bongbong Marcos. Alam nyo, ginugulo na talaga nila. Alam nyo bakit? Malapit na po kasi ang malapit na po kasi ang pagpa-file, no, ng COC, no, Certificate of Candidacy, malapit na po. And ngayon nga po yatang 17 ay magkakaroon na ng pag-uusap-usap kung ano baga na, kung sino ang mga tatakbo. So, intay-intay po tayo at atin po yung inaantabayanan, no? Kung sino ang tatakbo sa oposisyon. At kung si Senador Riza o Vice ay si Senador Trillanes, hindi masama, no? Susuportahan natin yan. Kung si Attorney Lenny naman ay tatakbo, di mas lalong maganda, no? Mga kapatid. So, yan lang po. Kung si Senador Rafi Tulfo naman, talo niya yan si Sara Duterte kasi kahit sa followers niya lang sa social media, ilang milyon na ang kay Rafi Tulfo ha. So, abangan po natin at darating na po yan. Pag-uusapan na po kung sino yung mga tatakbong yan. At kailan nga ba wala pang ng COC. Wala pang filing, no? Mag-uusap-usap pa lang. Malalaman natin, patapusin natin itong May 17, 18 hanggang 20. Baka may lalabas na kung sino ang dapat suportahan, mga kapatid. May mga meeting na pong magaganap niyan. So, abangan po natin at lalong abangan natin yung impeachment ni Sara Duterte dahil mas malaking gulo to. Eto dito, lalabas talaga dito ang buong Pilipinas. Pag itong si Sara Duterte, ginawang pa ng katarantaduhan itong mga taga-senado. Lilipad talaga yung mga taga-senadong yan. Yan, 13 hudas na yan, lilipad yan. Talagang maano yung mga na yan. Mga hudas na yan. No? Ang sakit isipin na tayo ay winawalang hiya talaga. Imbis na tayo pinaglilingkuran, tayo winawalang hiya. Wala Wala. Mga senador dati, sina Senador Gingona, sila
Basta yung mga senador noon, no? Hindi sila ganyan. Sila ang naging sandala ng mga Pilipino noon talaga. Lutas agad ang mga problema nung sila nakaupo. Ngayon, ang nagdudulot ng problema, mismong mga senador. Yang mga hudas na yan, na may mga kasong pagnanakaw. No? Mga magnanakaw sila lahat eh. Kaya nagkaisa sila. Si Loren Legarda, niligtas niya yung anak niya. No? Yes, ama ka, topper. No? Yan de, si Noel Mendoza. Shout out sa inyo mga kapatid, no? At ganyan po ang nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, sana mapanood nyo to, pakishare nyo naman po, pakifollow nyo po ang ating page para po kahit papano nalalaman nyo rin po yung mga katwiran ng bayan, no? Tayo po, yung hindi makapagsalita, tayo po ang sisigaw, tayo po ang magsasalita. Kasi talagang hindi na po tama ang nangyayari. Lahat po ng naganap sa rally, lahat ng naganap nung gabing yun, hanggang ngayon, lagi po nakasubaybay si Aling Marie. At hindi ko po matiis na hindi talaga, sabi nga nila, ang sipag-sipag ko raw mag-post. Alam niyo po, yung nararamdaman ko, yan talaga yung nararamdaman ko. Galit talaga ako. Kung paano ako nagagalit sa loob ng bahay, sa pamilya ko pag may nagkakamali. Ganyan din po yung nararamdaman ko sa gobyerno. Totoong tao lang po tayo, mga kapatid. Kasi dama natin eh. Dama natin ginagago tayo eh. Dama natin niluloko tayo eh. Hindi tayo kailangan magpatumpik-tumpik. Isigaw natin kung anong gusto natin isigaw. Kasi palagi po tayong gaganyanin kung hindi tayo lalaban eh. No? Palagi tayong gagaguhin, palagi tayong lulukuhin, palagi tayong wawalang hiyain, no? Sobra po, sobra ang ginagawa nila. Talagang nakakalungkot na ang mga ibinoto ng ating mga kasama ay siya pa ang gumagawa ng kahayupan sa atin. Pinatakas nila ang isang kriminal, kinonsinti nila, itinago. Ang Senado hindi kanlungan ng pugante. Ang Senado ay luklukan ng mga politiko na dapat naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa mamamayan, takbuhan ng mga mamamayan. Pero anong nangyari? Ginawa nilang estudyo ng mga pag-arte ang Senado. Kaya dapat wala na dapat tayong ibobotong artista, no? Kung meron man yung matitino lang. Pero kung galing sa nasasakupan ng mga Duterte, ng mga Hudas, ng mga salot, ng mga sindikato, tama na mga kapatid. Hindi na dapat. Baka naman yung iba, pakitahan lang kayo ng 5,000, pakitahan lang kayo ng 10,000. Oo na kayo. Hindi nila hawak ang papel at ballpen nyo. Tanggapin nyo ang pera nyo. Dahil pera din natin lahat yan. Pero ang isusulat mo, hindi ang kanyang pangalan. Mga kapatid, tandaan nyo na itong ginawa sa atin. Libo-libo ang pinatay ni Bato de la Rosa. Pero kinukonsenti siya ng mga senador na naghuhudas sa bayan. No? Sa ngayon po, palagay ko may mga naganap na ulit. Inagaan ko po ang pagla-live kasi gusto ko rin pong makapanood ng balita at gusto ko pong masubaybayan, ano? Para sa mga susunod nating pagla-live, marami rin tayong ma-share. So, dyan muna po kayo mga kapatid at ano na po, balita na. Manood naman po tayo ng balita ngayon. So, maraming salamat po mga kapatid, no? Aha, sino to? Ayan. So, Bunso, Mr. Ogie Alcacid, inuulit ko, maraming salamat ha.
At nandiyan ka palagi sa akin pag ako'y nagbablog, nagla-live. Thank you so much, Bunsuan. At si Miss Pearly Fernandez, thank you. Si Rosel, si Topper, thank you mga bata, no? At si, sino pa ito? Pasensya na kayo sa mga pusa ko, nag-iingay sila. Katatapos ko lang silang painumin ng tubig. Si Mr. Wilfredo Villanueva, thank you. At itong si Meldelita Agustin, nagpapanggap daw na banal. Puro Bible verse. Oo nga, si Cayetano, no? Binabanggit pang ating Panginoon. Pero kademonyohan naman ang kanyang ikinikilos, no? Ayan. Sabi ni sabi ni Mr. Ray Angelo Pakihar, tunay ka Aling Marie, nakakahiya si John Dick, sana mapalitan na sila maging ang PNP chief na walang galaw. PP, i-abolish na ang Senado at ikulong na ang 13 Judas para magdusa sa kanilang mga kasalanan. Tama ka dyan, brother. Sabi ni JC, tama yan, ipamuka sa kanila ang kasamaan nila. Bobo ang mga Pilipino na di maintindihan ang mali niyong ginagawa. Tama ka dyan. Sabi ni Nelson Serrano, correct Aling Marie. Sige, sabunin mo sila lahat ng nasa posisyon sa Senado. Yes, kapatid. Ayan. Oo, meron na namang aarestuhin sure dyan. Kasi masyadong pakailamero Masyadong marurunong ICC na. Nilabag pa. Ay, galit na. Nagsasalita na yung mga prosecutor dun sa ICC. Yan nga ang ating aalamin At yung mga fake news maker na yan. Si Cayetano rin pala ang ulo nila, banat bayan, no? Si Cayetano rin pala ang nagtuturo dyan, ang nagbibigay ng script kung anong sasabihin sa mga fake news nila. Ayan. Mr. Silverio Diginto, thank you so much po. Elizabeth Suarez, thank you. At si Abby Miranda, thank you. Salamat po sa inyong sinend na mga stars. Thank you so much, Nini Giliponyo. Thank you so much, Bunsuan. At si Sansu, wag na daw manlaban. Basta pwede na siyang i-dead or alive, no? Kaya ingat ka rin, Bato. Kung ano ginawa mo sa mga mamamayang Pilipino na pinagpapatay nyo, matitikman mo rin yan. No? Sana nga kung ilan ang napatay niya ni Bato de la Rosa, nasaan ba? Nasa 30,000. Sana nga kung gaano karami ang pinatay ni Ronald Bato de la Rosa, dapat doble ang balang matanggap ng kanyang katawan, no? Kung 33 katao ang pinatay ni De La Rosa, dapat 66 na bala na tingga ang tumama sa kanyang katawan para bawi-bawi naman kahit papano. Pero kulang pa yun. Dapat buhay ka, De La Rosa, at pagdusahan mo ang iyong kasalanan. Hayop ka, hindi ka na magbabago kahit kailan. Hindi na, no? Tinanggihan mo pa kunyari ang sweldo mong demonyo ka, bait-baitan ka pa. Pero saan ka? No? Hayop yan. Sabi ni Feby, Inay Marie, sabi nga po, Attorney Claire, ginagawa po daw gago ang mga Pilipino. Totoo yan. Ginagago tayo. Niloloko tayo. Winawalang hiya tayo niyang mga taga-senado. Totoo yan. Jezebel Villarin, thank you Edison Adonis. Ayan. Thank you so much. Walang lalaban dyan. Nako. Tsaka hindi ko rin pag-aksaya ng oras yung mga DDS na yan makipagdebate. Baribat mga utak niyan, mga bobo yan, mga tangay, walang alam kundi magmura, mambastos. Kaya kahit gusto kong maging kadebate, hindi na. Yung si Banet Bay, hinamon ko na, di ba? Wala yan. Mga putang inang yan. Alam lang ng mga yan, mambalahura. So maraming salamat mga kapatid.
At sa muli po nating pag-live, magkita-kita po tayo ulit. Mr. Ogie Alcacid, lahat kayo mga kapatid kong may pagmamahal sa bayan, shoutout po sa inyong lahat at magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all. Ingat kayo dyan, Toy, sa Canada. Thank you. And regards to Regine. I love you all. Bye-bye.